kasama natin ngayon si Justin. Siya ang ating tech and magre-record ng ating session. So, kahit na nakalagay naman na siya sa registration form, i-inform ka lang din namin na i-record tong session na 'to for documentary purposes. So, okey lang ba yun sa'yo? Yes po. Thank you. So, are you ready? Grabe naman para magpapa-exam na. Shall we start? Yes Gano'n. po. I am it, Ikaw ready ba? eater. Wow! Ano na? Eater ka ba? Zenith ako ate. Hala, Proud bakit Zenith parang here. eater na? Ay, Baka eater si Justin. si Justin? Mm. Ano kaya si Justin? Hindi na. Good evening. Thank you. Ari, the eater pala si Justin. Okay, so ayun, start na tayo sa lesson. So ayun, 'di ba ang unang ni-request mo is yung sa limits involving trig functions. Mm. Ayun, so familiar ka naman na ba rito sa theorem natin? Yes. Yan, so yan, nilagay ko na lang din. Tapos ito ring consequences. Okay. Okay, sige. So ite-take note natin yan kasi maliban dito sa theorem na 'to, um, magiging helpful din itong tatlong ito. Okay. Tapos eto next naman sa theorem para lang ano, ma-recall natin yung sin x and cosine x, according sa isang theorem continuous siya everywhere. So 'di ba kapag continuous ang isang, function, ibig sabihin puwede nating i-evaluate yung limit nito sa parang direct substitution siya. So kung ire-recall natin yung ano, continuity of a function, 'di ba ang meron yung tatlong conditions. Yung una, the function must exist. So, for example, ang function natin ay f. So, f of a must exist. Tapos ito yun, yung t of a. Tapos pangalawa, 'di ba, yung second condition ng continuity, dapat nag-e-exist ay sorry. Tapos yung second condition naman ng continuity, dapat nag-e-exist naman yung limit nun kapag in-evaluate siya sa x. Tapos ang third condition, since nag-e-exist yung function niya and yung limit niya, dapat equal sila. So ibig sabihin, pwede tayong i-direct substitution yung a dito sa limit, imbis na ano, parang manipulate pa tayo. So, maliban sa sin x and cosine x, pwede nating i-recall din na yung ibang continuous functions din ay yung polynomial function, yung rational function, gano'n. So, ayun. Tapos dito naman na tayo sa pag-solve mismo ng trigonometric equations kapag limit siya. So una, ayun nga, since continuous yung sin x and cosine x, siyempre yung limit, pwede natin siyang i-solve through direct substitution. So, siyempre since ang nakalagay sa theorem, sin x and cosine x, lahat ng ano, ibang identity, kunyari, yung limit meron siyang given na tangent or kaya cosecant, kailangan natin siyang i-convert in terms of sin x and cosine x para maging applicable yung continuity. Ayun yung first step. Tapos yung pangalawa, if the limit is indeterminate, redefine the function and utilize theorem 1 and its consequences. So, ayun nga, minsan merong mga limit na kapag dinirect substitution mo siya, meron ka makukuhang indeterminate form. So, one of these is yung 0/0 or kaya yung 0 times infinity. So, ayun yung ibang forms ng indeterminate. Tapos, kapag daw gano'n, pwede nating gamitin yung identities na binibigay sa atin ng theorem, which is yung una, itong limit of sin of x over x as x approaches 0 is equal to 1.
Tas yung pangalawa, limit of sin of x as x approaches 0 is equal to 0 naman. Tapos yung pangalawa, limit of cosine of x as x approaches 0 is equal to 1. Tas yung pangatlo, ito yung parang mas kilalang theorem next dito. So ayun yung limit of cosine of x minus 1 all over x as x approaches 0. So yun naman ay equal to 0. So ayun ang ite-take note natin para sa session na ito. Tapos ito rin, since ang trigonometry, super connected siya sa unit circle syempre. Since doon natin malalaman yung value ng mga trigonometric function. So, ask ko lang kung familiar ka na ba dito or may knowledge ka na ganun about Yes unit po. circle. Okay, so parang tanong na lang din kita kung meron ka bang techniques dito or parang may method ka ba para matandaan yung mga kailangan mong i-memorize, ganun? For the ano, ang tawag dito, yung root 3/2/1, ano lang siya, for me same lang siya all sa lahat. So, ang ginagawa ko po is root 3/2 1/2, then root 2/2, root 2/2, tapos switch naman sa first, so 1/2 root 3/2. Then copy again, one-half, then so root 3/2 since nasa quadrant 2 siya, negative yung x mo. Parang ganun po yung sinosolo ko. Then for the radians naman po, palatandaan ko lang po is 6, 4, 3, 3, 4, 6 paikot. Tapos sa numerator naman is pag sa quadrant 2, magsa-subtract 1 ka sa baba. Tapos sa quadrant 3, mag-a-add 1 ka. Tapos sa quadrant 4, 5, 7, 11. Yan. Galing. So ayun, Hmm, magagamit natin 'to kapag yung limit is nag-a-approach sa isang radian. Ayun, sa first example actually magagamit natin 'yan and goods din na meron kang technique or method para ma-familiarize or maalala yung napakaraming values diyan. So ayun lang, ta's puwede na tayo sa isang example. So mag-o-on cam pala ako since hindi ako makakapagsulat digitally. So okey if po. ever na kunyari lumabo yung camera ko gano'n or hindi ka nakasunod sa pagso-solve ko, puwede mo akong i-interrupt gano'n, na kunyari, Sige po. "Ate, lumabo." Ayun, lang. Ay, hello, ayun. Thank you, thank you. So ayun, ang sabihin ko pa lang naman kanina is sulat ko muna yung given tapos inform mo na lang ako kung kunyari hindi siya readable. So ang Sige given po. natin okay, thank you. So ang given natin is limit ay, Naubusan na ng tinta, kakaturo. ready na, oh. Ang given natin, limit of tangent of x as x approaches pi/2 to the right. So ayan, meron tayong ang limit na 'to is right hand limit since meron siyang positive sign. So una muna, ang gagawin natin, i-redefine natin siya in terms of sine and cosine. So para ma-apply natin yung direct substitution. So ang tangent of x, 'di ba ang value niyan in terms of sine and cosine is sine x over cosine x.
Tapos ngayon balikan natin yung unit circle para lang may guide tayo. So ayan, ang hahanapin muna natin, disregard muna natin 'tong ano, positive sign or yung ano, yung one-sided limit. So ito lang munang pi/2. So una muna i-evaluate natin yung sine of pi/2. So saan ba naka-locate 'yan? Puwede mo bang Sa sabihin sa'kin may kung sa may 90 degrees po. tapos ano ang value ng sine of pi/2? 1, And then yung cosine naman is 0. so makikita natin dito ang form niya is ano, kung sasalpak natin 'to sa limit natin, ang magiging sagot is 1/0. So, ngayon hindi pa tayo mag-e-end diyan. Ang alam pa lang natin mag-a-approach siya ng infinity. Pero since meron nga tayong ano, one-sided limit, kailangan nating i-evaluate 'yan from kunyari ano, as x approaches to the right. So meron din tayong ano, sinusunod na rule kapag nag-e-evaluate tayo ng one-sided limit ng kunyari radians, gano'n. So, wait, eto yung tinutukoy natin. Ay, actually ask ko lang kung ano, like familiar ka rin ba dito sa tinutukoy nating paano mag-evaluate ng right hand limit and left hand limit ng ganitong type of problem? For try ko po hindi pa po. Oh, sige. So, eto ang 10. Since ano, since ang nasa given natin is ine-evaluate siya from the right, meron tayong rule na kapag yung limit is ano, nanggagaling sa right or positive, ang magiging direction ng unit circle natin or dito sa Cartesian plane is counterclockwise. So ang counterclockwise, 'di ba, is pa ganyan. So for example, dito sa problem natin, sabi, yung pi/2 ano siya, from the right. So kailangan nating gawin, magsisimula tayo sa pi/2 na point and then susundin natin yung counterclockwise na direction. So paano ba yun mangyayari? So dito ko siya i-aano sa PowerPoint. So 'di ba nandito tayo sa pi/2. Mm. Tapos 'pag ano 'yan, from the right yung x, ang mangyayari counterclockwise, so magaganyan 'yan. So siyempre kapag nagbago siya ng quadrant, magbabago rin yung sign niya. So ano nga ba so ngayon nasang quadrant tayo kapag nanggaling sa pi/2? Saang quadrant siya mapupunta kapag naging counterclockwise? Quadrant 2 po, 'Yan. So sa quadrant 2. And then ano naman yung sign kapag quadrant 2? negative. Negative Ay, and positive. 'Pag sine positive, 'pag cosine hmm, negative. yun. So ayun, so i-a-apply lang natin yung signs na yun sa nakuha nating, limit. So sabi mo, ang sine is positive and ang cosine is negative. So ibig sabihin Opo, itong 1, ayan positive lang. And then yung 0 since negative siya, parang ganito ang mangyayari diyan. Since negative siya, maglalagay tayo ng negative diyan. So ibig sabihin, yung infinity, papunta siya ng negative. So ibig sabihin, in other words, ang limit na ito, it's equal to negative infinity. So ganun lang siya. Ngayon naman kung ang problem natin ine-evaluate yung x from the left, ito rin ang ating rule. So 'pag from the left or negative, kabaligtaran naman siya ng ano, una, which is magiging pa-clockwise naman siya. So for example, hmm, for example itong pi sa PowerPoint. Kapag kunyari
kailangan nating evaluate yung left-hand limit niya. Ano yung magiging ay saang quadrant siya mapupunta kapag kapag clockwise or negative? Ano po, quadrant 2. Yun, Babalik siya dun. yun. So, ayun. So, ayun ang ating answer and ito yung kailangan din nating magagamit din natin to tuwing yung ine-evaluate nating limit is nag-i-involve ng unit circle. So, meron ka bang question sa first problem natin? Wala naman na po. Proceed na tayo sa next one. Ay, actually, ayan. Hindi ko pala na-present. Pero, ayan lang din ang ating ginawa kanina. Tapos, next. Ito naman. Next problem is limit daw ng secant of pi times x minus 2 times pi all over x. Ano kaya to? Wait. X squared yan. X squared minus 4 as x approaches 2. So, ayan. Since ito, matatawag din natin kasi siyang ano ba tawag? Composite function? Or yung parang ganito. Yung f Ayan. of g. Ganun. Yan. So, kumbaga dito, ang f natin is yung limit, yung g natin is yung secant. So, kapag nag-evaluate tayo ng ganyan, tapos may involved na limits, actually, pwede natin tong ipagpalit. So, kunyari malalabas yung g, tapos yung x, mapupunta siya sa loob. So, parang g of f of x. So, pag limit lang to. So, since ang secant ng function na ito, di ba parang ang hirap siya i-evaluate din? Since medyo siya, complicated ang ating radical function. Para mas mapadali yung buhay natin, pwede nating ipagpalit yung pwesto ng secant at ng limit. So, kapag ganon, ang mangyayari is secant ang nasa labas, tapos yung limit natin, uunahin nating i-evaluate yung limit ng function. So, ganyan ang kanyang itsura. So, kapag ganyan, pwede na natin siyang evaluate. So, ito muna ang i-evaluate natin and then disregard muna natin tong secant. So, kapag in-evaluate natin to, pwede na natin, kung mapapansin natin, di ba meron tayong mga pwedeng i-factor out dito. Okay. So, yes. So, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yung parang mga pwede nating i-factor sa numerator and denominator? Sa numerator, pi ang pwedeng factor. So, pi multiplied by x minus 2. Tapos sa Tama. denominator, x plus 2 plus x minus 2. Okay. So, tama ang iyong naging sagot. So, kung titignan natin 'to, meron na tayong pwedeng i-cancel, 'di ba? So, magiging simple na yung natin, evaluate nating limit. So, ngayon, actually pwede na natin 'tong i-substitute itong x is equal to 2 since naman siya, rational function. So, kapag in-evaluate natin 'to, magkakaroon tayo ng pi over 2 plus 2 or pi over 4. So, ito na yung sagot natin sa unang unang function. So, hindi pa tayo doon titigil kasi meron pa tayong isinantabi na secant. So, ang gagawin na lang natin dyan is secant of pi over 4. So, kapag nakuha na natin to, meron na tayong final answer. So, wait lang. So, ayun. Ang secant, di ba, kung i-evaluate natin siya sa tulong ng unit circle, mas mapapadali rin kung i-convert natin tong secant in terms of sine and cosine. So, ang secant, ayan ay equivalent sa cosine ng pi over 4.
So, ngayon tignan natin sa unit circle kung ano ba ang cosine sa pi over 4. Ito ang pi over 4 natin. And ang cosine natin, yung x, sine ay y. Pero parehas lang naman sila sa pi over 4. So, ang sagot natin based dito is 1 over square root of 2 over 2. So, ngayon, pwede pa rin natin itong i-simplify kasi ang daming fraction. So, kapag ganyan, recall lang natin na pag may division ng fractions, pwede natin kunin yung reciprocal ng denominator. Tapos yung reciprocal nun, imumultiply na lang natin siya sa numerator. So, kumbaga, ang numerator natin, magiging 1 over 1. Tapos, multiplied by the reciprocal of the denominator, magiging 2 times square root of 2. So, ang sagot natin is 2 over square root of 2. So, ngayon, etong 2 over square root of 2, pwede pa rin natin siyang i-simplify kasi ang radical ay nasa baba. So, paano tayo nagsisimplify ng ganito? Or paano natin inaalis yung radical sa denominator? Multiply natin sa root 2 para matanggal. Both So, numerator tsaka denominator. yun. So, ibig sabihin, tama ba ang nilagay ko? Yes po. So, ibig sabihin, makakancel na tong 2 over 2 sa baba. Tapos, meron tayong 2 times square root of 2. So, makakancel lang to. So, ibig sabihin, ang matitira sa atin is square root of 2. So, ibig sabihin, ito na ang ating final answer. Yun. Meron ka bang questions para sa ating problem ngayon? Wala naman po. Okay, sige. So, next naman. Okay lang ba kung um, ipa ipa-solve kita sa part na to? Tapos Try iga-guide ko kita. po. O, sige, sige. Ano po yung given? Di ko makita. Ay, sorry, wait. Sulat natin. So, ang gagawin natin, limit ng 2 tangent of x minus 5 all over x squared minus 6x plus 5. Tas x approaches 5. Ayan.
So, kamusta or saang part ka na dito? Ang ginawa ko po, ano, bale hiniwalay ang nagawa ko sa dulo is ano, tangent multiplied by 2 over x minus 5 times x minus 1. Then, oh, 1 over 0. Tapos, or ano, nagso-solve ka pa? Nagso-solve ako. Pero feel ko mali ako. Sige, puwede Magiging ano, alin po? ano po ang ay po, ano ulit yung naging sagot mo, magiging? Magiging indeterminate siya. Actually, tama yun, magiging indeterminate itong limit. Ang ginawa mo ba ano, sinubstitute mo muna yung x to 5, gano'n? Ano po, like hindi ko na po siya tinolve, like ano po, tawag dito, sinalpak ko na lang siya sa isip ko ta's nakita ko na 0/0. So, ang ginawa ko, tinry ko siya i-factor. So, nilabas ko si tan. So, tangent multiplied by 2 over x minus 5 times x minus 1, yung factor ng denominator. Tapos, tangent of, kasi 'pag sinalpak yung 5 sa tangent x minus 5, magiging 0 siya since 0/1. Tapos, dun naman sa 2 over x squared minus 6x plus 5, 'pag sinalpak siya, magiging posi positive infinity ba 'to? Actually ano, ang ginawa mo rito, tama ba ang pagkakaintindi ko, itong 2 times tangent wait lang, ang aking marker. 2 yung 2 tangent, ta's kunyari of x. Ang ginawa mo naging tangent times 2, ganyan ba? Hindi po, like Ay, okey. hiniwalay ko po siya. So, ang mangyari ano, tangent of x tapos Mm. multiplied by the quantity of 2 over x minus 5 times x minus 1. Okey, Over okey. pala. So, ano siya, hindi siya magiging infinity. So, ayun, ginawa mo bang ano, kinonvert mo ba siya in terms of sine and cosine, yung tangent? Opo. Sige. Gusto mo ako, so-solve natin ngayon muna para ano, Sige po. sige. So una, ayun nga, tama rin yung sagot mo na indeterminate siya. So ayun nga, kapag indeterminate, 'di ba, puwede nating, gamitin yung mga theorem or yung identities na involving yung trigonometric limits. So una, kailangan ang first goal natin dito, i-convert lahat in terms of sine and cosine. So ayun nga, ito ang mangyayari. Approaches 5 tapos ang ginawa mo 'di ba hiniwalay mo muna ay actually later ko siya gagawin. So i-convert muna natin in terms of sine and cosine. Tapos eto rin wala muna tayong gagalawin dito. Ayan. Tapos ang next naman dito actually puwede na natin Parang siyang ano ate, nakita ko na rin yung sagot. ano ang naging sige, sige. Try mo Ano, muna check. 1 times 2 over 1 times 5 1/2. 1/2 sagot. Galing, galing. Grabe, Na galing. nakita ko na rin nung sinabi mo na ano, gamitin yung theorem, nakalimutan ko Oo. kasi.
Ayun. So, ayun. So, clear na ba sa'yo itong problem na 'to? Yes po. Ayun, sige, sige. Nice one for you. So, next naman, eto madali lang 'to. Pero sige ako naman muna. So, ito ayan, compared sa ibang problem natin medyo simple lang naman 'to. Actually hindi naman super, parang kailangan din siya ng ano, konting pero ayun, so-solve lang din natin kasi ang limit na 'to meron siyang mahalagang mahalagang identity rin. Pero wait lang, nawawalan na naman ako ng marker. Ito, sana gumana, 'yan. So, ang problem, limit of x times cosecant of x as x approaches 0. So, ang una nating gagawin, tignan muna natin kung gagana ba ang gagana ba yung ano, direct substitution. Pero hindi ko na siya ipapakita sa problem, ay sa solution. Pero ang magiging form kasi nito is 0 times infinity. So, isa rin tong form ng indeterminate form. So, yun, yes. So, gagamitan natin siya ng nung theorem. So, una, ang gagawin natin kapag may theorem, i-convert natin in terms of sine and cosine. So, ibig sabihin, meron tayong limit of x times 1 over sine x. X approaches 0. Tapos, pwede natin tong pagsamahin. Tapos, ayan. 'Di ba ang main theorem natin, ang sinasabi niya is limit of sine of x over x as x approaches 0 is equal to 1. So, eto baligtad 'to dito, pero parehas sila, parehas sila ng numerator, denominator, pero magkabaligtad lang sila. Hindi natin 'to puwedeng ano, i-direct na i-add or hindi natin puwedeng sabihin na ano, reciprocal ganyan, hindi natin 'yan puwedeng gawin. Pero actually puwede nating i-manipulate itong x over sine of x para makakuha tayo ng itsura niya na magiging na makakakita tayo ng sine of x over x. So eto, magbibigay ako ng, mag-o-offer ako ng solution sa'yo. Tapos ano, ayun. So una muna, recall natin. Agree ka ba kung sasabihin ko na yung value ng 2 equal siya sa 1 over 1/2? Yes po. Kasi because Kasi if kinuha natin yung reciprocal ng ano, like 'pag binaliktad natin yung 1/1/2 magiging 2 siya. Kasi so ayan, yes. yun Meron na ka siya. bang i-add? Wala na po. Ayun, sige. So eto naman, simple muna tayo. Yung 3 of 5 ano pa yung ibang form niya kapag gagayahin natin ito? Puwede siya maging Ano, 3 over ay, wait lang. 3. ang hint natin kapag ganyan, yung numerator natin is 1, tas Okey. denominator na lang. So 1/5/3. ayun. So, tama rin 'yan. So ngayon, given itong idea natin, meron ka bang masa-suggest na ibang forma ng x over sine of x? Ano, 1/x/sin of x. Pero hindi ba bawal yun? Ano ulit ang iyong answer? 1/x/sin of x. Pero hindi ba Hmm, 'di ba hmm, bawal yung Kasi ang 'di ba ang numerator ang ginawa natin dito sa
3/5. Yung numerator natin Ay, 1. baliktad pala. Oo. So, sige. Sin x over x square. 1 over sin x over x. Ayun. So, kapag ganun, tanggap mo ba yun? Yes po. Ayan. So, ngayon, sa itsura na to, masasabi mo bang pwede na nating i-apply ito, ang theorem natin? Yes. Yun. So, ayan. So, na-solve na natin ang problema natin. Tapos, di ba kapag rational functions, itong limit na to, pwede natin siyang i-distribute sa numerator and denominator. So, kumbaga, magiging ganito lang siya. Limit ng 1, tapos, sa denominator, limit ng sin of x over x. So, yung numerator natin, constant na lang yan. So, ibig sabihin, walang pagbabagong mangyayari sa kanya. Tapos, itong limit of sin of x over x, as we know, ang identity na yan is equal to 1. Ibig sabihin, ang answer natin is 1. So, that's our final answer. So, ano bang sinasabi ng problem na to? Meron siyang idea na helpful para sa atin. So, i-compare lang natin siya sa, lagay natin dito. I-compare natin siya sa original theorem natin, which is yung, wait nga, para compare natin siya sa original theorem, which is yung limit of sin of x over x as x approaches 0 equal to 1. So, dahil dito sa problem natin, 'di ba nakakuha tayo ng dito, eto sa unang part na to. Kumbaga, reciprocal niya lang yung theorem natin. So, ibig sabihin, ang reciprocal pala ng function na to, kaparehas lang siya ng magiging value kapag in-evaluate natin yung limit niya as x approaches 0. So, ayun lang naman yun. So, for example, meron kang nakitang ganito sa problem mo. So, pwede ka na magkaroon ng idea na, ay, reciprocal lang to nung nasa theorem. So, or kumbaga, kung iisipin mo, yung function nung nasa theorem is parang reciprocal lang siya. And, alam natin na parehas sila, 1 pa rin ang magiging value. So, pwede mo nang itatak sa isip mo yun. Tapos, ayun, ayun. Ayun yun. So, parang pwede na rin natin tong gawing identity or another consequences maliban dun sa tatlong nakalagay sa slides. So, ayun lang naman para sa problem na ito. Do you have any questions? Wala naman po. Okay, sige. So, next naman. Ang given natin is limit ng sin of x minus tangent of x all over cosine of x minus secant of x approaches 0. So, ayun, wait lang. Ano ulit to? Magiging indeterminate din yan, pero hindi ko na ipapakita rito. So, ang next na gagawin natin, pwede nating apply nga ulit yung theorem. Pero, ang unang gagawin natin, i-convert lahat in terms of sine and cosine. So, ano ba ang mga pwede nating i-convert dito? Ito yun. So, sine of x, okay na yan. Tapos yung tangent, magiging sine of x over cosine of x. So, doon naman tayo sa baba. Meron tayong cosine of x. Okay na yan. Tapos yung secant is 1 over cosine of x. So, ayan. Okay na tayo. Kung titignan natin, medyo siya, no? Medyo complicated siya gawin or kumbaga, ang complicated isipin kung ano yung kailangan mong i-manipulate dito. Meron ako, parang, hindi ko to na-mention last time pero actually, nagiging problem ko to or nahihirapan ako sa pag-solve nito. Tapos, ang ginagawa ko lang dyan, lang to, tip lang to. Ang ginagawa ko, pinag-iwalay ko yung numerator sa denominator para alam ko kung ano yung mga pwedeng isalpak, ganun, or pwedeng i-cancel para
para makakuha tayo ng itsura na puwedeng ma-apply yung mga nasa theorem. So, parang ganito ang tinutukoy ko. So, una yung numerator, puwede siyang ganito, i-express as sin of x, cosine of x over 1, ganyan. Tapos yung next, cosine of x minus 1 over cosine of x, numerator is 1. So, actually puwede natin 'tong i-convert since meron tayong denominator pa sa numerator, puwede natin siyang gawing una muna, gagawin nating iisang fraction itong nasa taas. So, ano ba ang kumbaga, ano ba tawag dun? Ano ba yung puwede na ito sige sorry. So, para maging para yung sin of x dito sa unang term is magkaroon ng denominator na cosine, 'di ba kailangan nating i-multiply itong sin of x by cosine sa numerator and denominator. So, magiging iisa lang din ang value niya. So, ang tinutukoy ko rito is ganyan, unahin muna natin yung sin x. Tapos, since itong nasa second term, 'di ba, is cosine x, ang goal natin magkaroon din ng denominator na cosine of x, itong sin of x, pero iisa pa rin ang value niya. So, ganito 'yun, cosine of x over cosine of x. So, ibig sabihin meron tayong sin of x times cosine of x all over cosine of x. Tapos, next naman, pwede na nating i-plug in itong sin of x over cosine of x sa fraction na 'to since same denominator naman siya, 'di ba? So, pagsasamahin lang natin yung numerator niya. So, meron tayong sin of x, ayan. So, ibig sabihin ito na yung unang unang term natin. So, next naman yung pangalawang term. Meron tayong 1 over cosine of x minus 1 over cosine of x. So, same lang din naman. So, ang magiging sagot niyan kapag kinuha natin yung value nito tapos ang denominator is may cosine, pwede siya maging cosine squared of x over cosine of x tapos minus 1. So, ayan. Pwede na nating pagsamahin kung ano yung nakuha natin. Sin of x, cosine of x, minus sin of x over cosine of x. Tapos next naman, meron tayong, since ito, ire-reciprocal pala natin siya since meron pa tayong 1 dito sa fraction. So, pwede natin siyang gawing cosine of x minus 1 tapos cosine of x sa taas naman. So, nagets mo ba kung paano natin siya um, ni-redefine? Yes po. Or, okay, sige. So, ngayon, nandito na tayo. Na-redefine na natin yung function. So, meron tayong pwedeng i-cancel dito, di ba? Ano muna yung Opo. una na mano-notice natin? Yung cosine of x. So, cancel na natin yan. Tapos, lipat naman na tayo sa next. Kopyahin ko lang. So, ang natira sa atin is sin of x, cosine of x, minus sin of x, all over cosine of x minus 1. So, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yung pwedeng i-factor out sa numerator and kung ano yung identity ng denominator? Sa numerator, pwede natin factor out si sin. So, magiging sin x multiplied by cosine x minus 1. Tapos sa baba, pwede tayong gumamit ng Pythagorean identity which is magiging sin squared x na yung baba. Yan. So, ayan, naayos na ulit natin. Tapos, meron tayong pwedeng i-cancel which is yung
Meron ba tayong pwedeng i-cancel ulit dito? Yung sign po. So, ang magiging sagot natin is ayan, sin of x. So, ngayon sa itsura na 'to, puwede nating balikan yung ano, yung consequences na sinasabi natin sa theorem. Balik lang natin sa slides. Actually, sulat ko na lang din dito sa ano, papel. Ayan, so yung unang consequences sabi, yung limit ng sin of x as x approaches 0 is equal to 0. Tas next, limit of cosine of x as x approaches 0 is equal to 1. Tas yung next, yung fraction naman. Pero sa ano na 'to, problem na 'to, puwede natin 'tong gamiting dalawa. Ay, hala, naku po. Magiging indeterminate pala siya. Ngayon ko lang Opo. yung pala indeterminate. So, wala, sige, irereforma pala ulit natin siya. Pero ayun, ito yung ano, usually ginagawa ko kapag nagso-solve ng problem and nakatulong siya. Pero siyempre, depende pa rin naman yun sa'yo kasi baka mamaya may naiisip ka ng ano, way na ano, parang ibang approach na mas effective diyan. So ayun, babalik tayo sa babalikan natin yung ano, ayan, balikan lang natin yung problem. Limit ng sin of x minus tangent of x over cosine of x minus secant of x. X approaches 0. So ngayon, ulitin lang natin, ire-redefine lang natin in terms of sine and ano, cosine. So same lang, over cosine of x. Ayan. So dito actually puwede rin nating i-observe muna itong, rational function na 'to. Ang maganda rito sa example na 'to, parehas na yung ano niya, denominator niya, cosine of x. So ibig sabihin parang puwede natin siyang i-cancel, eh, or puwede nating alisin yung denominator para mas maging less complicated ang ang ating problem. So, can you tell me kung ano yung puwede nating i-multiply on both numerator and denominator para 1 mawala? over cos cos over 1 po. Tama ba? 'Pag Ano, minultiply natin ng cosine po. cosine. So, actually ano, hindi puwede yung cosine over 1 kasi hindi siya Opo. magiging equal sa 1, 'di ba? So, Op rather cosine of x. So, ide-distribute natin 'yan. Magkakaroon tayo ng parehas lang din sa ano 'no, ano ba 'yan? Pero sige, let's test the ano, feeling ko may nakaligtaan ako kanina, eh. Ayan, gano'n ulit. Nakita ko na yung mali. Ayun, so ang ginawa natin dito sa una 'di ba, um, ginamitan ginawang natin Pythagorean. ayun. So, mali yung Pythagorean na ano, Pythagorean bawal 'yan. So, kahit na bawal itong Pythagorean, puwede pa nating ayusin 'tong ano, eh, puwede pa natin 'tong i-redefine, pero ibang identity yung gagamitin natin. So, nare-recall mo ba yung kanina kung saan ano ba 'to, ginamitan mo siya ng algebraic identity. Alam mo ba yung algebraic identity? Hindi po. Ano yung algebraic? Sige, ito yun, eh, pero actually naano mo siya kanina. So, ang algebraic identity sinasabi niya na isa lang 'to sa ano, napakaraming identities. So, una, ang relevant sa problem na ito is yung a squared minus b squared equal to a plus b times a minus b. Ayan, familiar ka ba dito? Opo. Ayan, so mag-a-agree ka ba na itong identity na 'to puwede natin siyang i-apply sa denominator?
Puwede po. Tapos if puwede, ano yung magiging itsura niya? Ano, magiging cosine of x plus 1 multiplied by Hmm, cosine of x minus 1. 'yan. So, ano lang Tas natin palit 'yan, sige. Tas yung sa taas is factor factor out out. na lang. Yes. So, tingnan lang natin. Ayun pala, nawala din sa isip ko. Pero ayan. So, ayan, makikita natin may puwede tayong i-cancel, 'di ba? So, cancel na natin 'yan. Matitira sa'tin cosine of x plus 1 sa denominator, sine of x sa numerator. So, dito same lang din, kagaya ng sinabi ko about sa consequence, eto yun. Tignan natin kung magiging indeterminate ulit siya. Sana hindi na. So, ayan, 'di ba ito ang ating consequence. So, kapag in-evaluate natin yung limit nito, numerator and denominator, unahin natin yung numerator. So, sinasabi, yung limit ng sine of x as x approaches 0 is 0. Yung denominator, actually, since ang itsura niyan, para lang hindi confusing, ganyan yan, 'di ba? Parang naka-parenthesis pa yung function sa limit. Tapos puwede din natin kasing i-distribute ito sa pag-e-evaluate ng limit. So, magkakaroon tayo ng limit of cosine of x, x approaches 0, plus limit ng 1, x approaches 0. So, pag in-evaluate natin yan individually, yung limit ng cosine of x as x approaches 0, kasama yan sa consequence. At ang sinasabi ng consequence, equal yan sa 1. So, magkakaroon tayo ng 1 plus yung limit ng 1 naman is simply 1. So, ang magiging sagot natin 0/2. Pero ano ba ang magiging sagot kapag numerator ang 0? Eh di, 0. yan. So, ibig sabihin ito ang ating final answer. Ayun. So, ayun, pwede, pwede nating paglaruan yung ano, like yung iba-ibang itsura or pwede nating pag-eksperimentuhan yung pagre-redefine sa function. So, ayun. Kagaya nung nangyari kanina, nagkamali tayo, nagkamali din ako sa pag-correct. Pero ayun, pwede naman nating ulitin yung process hanggang sa makuha natin ang ating hinahangad na sagot. So, ayan ang ating answer. Meron ka bang question? Wala po. No problem. Ay, activity na. Are you ready for the activity? Hindi. Charot lang. Opo. Ready? Sige, sige. So, eto. Wait, time check tayo. 7:30. Ay, 7:24. Sige, kaya natin. So, nakikita mo ba ang ating PowerPoint? Yes po. So, dyan muna tayo sa PowerPoint. So, try mo munang sagutan yung 1 and then once masagutan mo, pwede mo sa akin sabihin yung answer or pwede ka ring magtanong kung mas stuck ka sa isang process. Tapos i-check natin siya. Sige, are you ready na dyan? Yes po. Pwede ka na mag-start. Nandito lang ako. Hmm. Number 1 lang po sasagutan ko. Yes, 1 lang muna.
Correct. Hmm.
Hello, kamusta po tayo, Mr. Santi? Nagkagulo-gulo na ang landas ng buhay. Ay, sige. So, gusto mo bang magpatulong? Kasi Or, yung sa one, hmm, ano, kaya ko siya like since common yung example na yan, pero like yung pag-solve, hin- hindi ko pa sure. Kasi ang naturo lang sa ni Sir Oscar is walang sign yung denominator. So, bago lang din sa akin siya. Ganyan. sige, gusto So, mo, yes. ay, okay, sige. Saan ka nag-stop? Tinatry ko sana siyang i-multiply by yung 3 times 5x. Okay, sige. So, ano ko na lang, present natin yung ating, mag-on cam ulit ako. Tapos, turo natin kung paano nga ba pag ganyan. Wala nasusulat. Magpipink na ako. Ubus na yung Sige tinta po. ng ano eh. Yan. So, ang problem, limit ng sine of 3x over sine ng 5x, x approaches 0. So, ayun nga, kagaya ng sabi mo, actually mahirap siyang isolve since magkaiba yung nasa loob. So, dito yung sinasabi kong technique kanina, pwede natin pala siyang i-apply dito. So, para mas maging madali or para mas ma-visualize natin kung ano yung mga kailangan nating i-add sa function para makakuha tayo ng mga identity. So sa ano na to, una muna, ang goal natin is magkaroon tayo ng sin of x over x. Or for example, dito sa given, meron tayong sin of 3x and 5x. So kumbaga, ang unang goal natin, dapat meron tayong sin of 3x over 3x. Tas yung pangalawa naman, meron dapat tayong sin of 5x over 5x. Or kaya, 'di ba kagaya nung sa isang problem natin, um, kapag 5x over sin of 5x, ano rin 'yan, kapag in-evaluate yung limit din 'yan, magiging equal to 1. Do you agree with me? Yes po. Okay, so eto muna yung ano natin, gamitin natin. Lagay ko sa gilid. So una, para mas maging madali ang buhay natin, i pwede nating paghiwalayin yung numerator and denominator sa ganitong forma. So una, simulan natin sa numerator, sin of 3x, tapos ang numerator niya is 1. So since siniwalay nga natin yung denominator, para naman sa denominator, meron tayong 1 over sin of 5x. Tama ba? Opo. So, ang goal natin, ito, sin of 3x over 1. So, ibig sabihin, ang kulang na lang natin sa sin of 3x na to is yung 3x sa baba. So, wait lang. Sulat ulit natin. Sin of 3x over 1. Ayan. So, ngayon, since kailangan natin ng 3x sa baba ng sin of 3x, pwede nating i-multiply muna. Pwede muna tayong mag-add ng 3x over 3x sa kabuuang function. Tapos, hindi naman natin kailangan ng 3x sa numerator, 'di ba? So, ihiwalay na lang natin siya sa pagmumultiply. So, ang tinutukoy ko diyan is ganito. So, pagsasamahin natin 'to sa una, magiging sin of 3x over 3x. Tapos ngayon, itong sin of yung 1 over sin of 5x, diyan muna 'yan.
para para manahimik muna siya. Tas meron pa tayong natitirang 3x, 'di ba? So, diyan lang muna siya sa tabi. So, pare-parehas pa lang din naman 'yan, pinag-iba lang natin yung mga puwesto. Pero iisa lang yung value niyan. So, next, okey na tayo dito sa una. Puwede na nating, i-conclude na One. equivalent siya sa 1. Yes. So, pero meron pa kasi tayong ganito. So, ano yung sige, ikaw naman ang tatanungin ko. Ano yung puwede nating or kumbaga ano yung isasalpak natin para makakuha tayo ng ano, para makuha natin yung isa sa goal natin dito? Multiply tayo ng 5x over 5x. Actually, tama yun. Pero, pala si Kuya Milan. Hello po, Kuya. Ano po, nag-start po kami ng 6:30 kanina. So, baka mga 8:30 po kami matapos sa ano, first session. Okey lang po ba yun? Sige, baka AFK pa si Kuya Milan. So, ayun ang sabi mo kanina 'di ba is 5x. Actually, bago yun tignan muna natin ito, itong nasa huli. 5x ang goal natin 'di ba? Pero, yung natira dito sa minultiply nating 3x over 3x, 3x. So, ganito puwede nating i-plug itong x since kailangan natin siya sa ano, second na ano, goal natin. Puwede nating i-plug na yung x dito. Tas ang matitira na lang sa labas is 3. So, nasundan mo ba yun? Yes po. Ibig sabihin ano na lang yung kulang natin? 5. So, ibig sabihin ayun na lang yung imu-multiply natin, 'di ba? So, lagyan Opo. natin times 5/5. So, kagaya ng ginawa natin sa pag-multiply ng 3x over 3x, paghihiwalayin na lang natin ito. Pagsasamahin natin yung mga dapat pagsamahin. So, ayan, copy lang natin 'tong baba. Tapos eto, 5, kailangan natin siya dito, 'di ba? So, 5x over sine of 5x. Tapos, ang matitira sa mga labas is yung 3 times may 5 pa 1 sa over 5. denominator. Yes, so ayan. So, ngayon, itong dalawa, 'di ba considered na 'yan as 1? So, ibig sabihin, Opo. ang mga matitira na lang sa'tin is 1 times 1 times 3 times 1/5. So, ano ang magiging final answer natin? 3/5 na lang po. And so, ayan ang ating final answer. Na-gets mo ba or may questions ka pa? Or may naguluhan ka pa Gets ganun? po. Are you sure? Gets na. Opo. So, ayan ang ating first activity. Wait lang. Tingnan ko lang kung masasagutan natin 'tong iba. Baka kasi kulangan na tayo sa time. Wait lang. Ba ang madali dito? Hello? Hello po. Hello po, kuya. Hello? Medyo audible ba ako? Medyo mahina for me. Sige, wait. Angel, ano sinasabi mo kanina? Hindi ko kasi narinig yun eh. Ay ano po, 6:30 po kasi kami nag-start kanina ni Santi. So baka mga 8 ay, Matapos. 8:30. Baka mga 8:30 pa po kami matapos sa session. Sige. Ayun, oh my goodness. 7:41 na pala. So, Santi, okay lang ba na ano, wag na natin sagutan yung 2 and 3? Sagutan nyo pa yan. So, Ay, okay lang ikaw naman ba, po. Santi? Oh, sige, sige. Since baka onti lang naman din po yung lumabas na topic diyan. Sige, sige. Kailan So, ulit? ano,
Move na tayo? Yes po, okay naman po yun. Okay. Hingin ko na lang po, tas ako na lang din po magsasolve. Sige. Take home ko na lang po. Ayan, sumali Ayan, na si X Kuya squared Milan minus yun. x minus 2 minus 2 plus x approaches 2 Teka, definite na yan, naka-definite. cosine of x minus 1 2x squared. Okay lang naman kasi Take home. kahit maraming oras kainin mo kasi maikli lang naman talaga yung exponentials. Pero more on solving yung gagawin na. Okay po. Gusto ko magdagdag ako topic, Kuya Milan. On the spot. On the spot. Galing naman si Kuya Milan eh. Kaya niya yan on Totoo. the Sige. Actually, may answer Dagdag key ko dito. konti. Magmula. Please, theorem. Okay, so move. Actually, ito pala, meron pa akong isang nilagay na problem dyan. Pero ano, ayun. Optional na lang talaga yan. Ano lang kasi, kasama to sa in-exam namin dati. Kasi ang teacher namin, hindi si Sir Oscar ang teacher namin. Pero ayan. Sinama ko lang siya kung gusto mo ng, kumbaga, extra challenge. Extra challenge! Extra Ayan. challenge. So, ayan, move na tayo sa squeeze theorem. So, ang squeeze theorem, madali lang naman siya since ang goal lang naman natin dito. Pag meron tayong limit, pwede tayong kumuha ng dalawang function. Yung isa, something na mas maliit sa kanya, and yung isa naman, something na mas malaki sa kanya. Tapos, magkakaroon tayo ng inequality nga na f of x is less than or equal to g of x, less than or equal to h of x. So, familiar ka naman na sa concept ng squeeze theorem? Opo. Sige. So, ayun. So, sa squeeze theorem, ang usual na lumalabas sa mga problem or usual na tinuturo sa ating first years is yung inequality ng sin x and cosine x. So, based dito sa graph, di ba ang sin x, nag-aano lang yan eh, nagja-jump. Tama ba ang term ko? Ayun, parang nag-aano lang siya. Nagba-bounce lang siya sa gitna ng 1 and -1. So, dahil dyan sa pagba-bounce na yan, pwede nating i-conclude na yung sin of x, hindi siya bababa ng equal or greater than -1 siya. Pero at the same time, less than or equal to 1 siya. So, ganun din ang concept natin sa cosine of x.